Hello, good evening everyone! Yes, and welcome po kayo sa another episode of Ka-Fellowship, where good talks starts with good coffee! I am your host for tonight, Sister AB. And this is Brother JM Cruz of Soul Winner's Diary. Brother JM, Yeah. na-excite ako sa guest natin Yeah. for tonight. Yan. Kasi ang guest natin ay, Missionary! yes, missionary Yeah. to Going to Japan. going to Japan. Yeah. Why not you introduce to us this Actually, guest? His name is Brother... Hindi ko alam kung ano to eh. Nakonti ba? Nakonti? Hindi. Nadame. Nadame. Missionary Nadame going to Japan. Oo. At paborito ko tong milk tea, yung pupuntahan niya. Okinawa. Wow. Nakatikim na ba kayo ng Okinawa? Hindi ko Okinawa, na-prepare yung Japan. sarili ko doon sa Oo. joke mo, ah. So, isa ito sa mga naging inspiration sa akin. Actually. Amen. Kung nakikita nyo ang tagline ng Soul Winner's Diary na Be different, that makes difference. Oh. That is his preaching nung siya ay pumunta sa Talaga? Christ Baptist Church Muntinlupa. Preach Dahil on. that time, Amen. nag-iisip ako, ano bang magandang tagline ng Soul Winner's Diary? Tapos nag-preach. Nag-preach siya Siya noon. pala ang may salary. Yeah, siya ang may salary nun. Salarin talaga. Oo. Kaya naman, it is a big inspiration coming from the Lord. Amen. Amen. And we are so honored by His presence Amen. tonight. So, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy Yes. pa. Tawagin mo na, Brother JM. Missionary Nadame, please come in! Ayan. Amen! Round of applause. Virtual applause, mga kapatid. Ayan! Magandang gabi, Brother Nadam or Nadame. How do you... Nadam. Nadam. Yan. Brother Nadam Cantoneros. Car. Cartoneros. Okay. Sorry po, mga kapatid. Ayan. Welcome. Thank you so much for allowing us to have your presence here in the best coffee shop in town. I-claim mo na yan, Coffee Banza ng ating kapatid na si Brother John Efren. Okay, sayang lang din natin siya kasama tonight, pero sa mga nakapanood ng aming unang episode, si Brother John Efren po yung na-highlight namin doon. Okay. Brother Nadam, kamusta? Kamusta ang buhay? Okay lang? Okay naman, great. Talagang blessed talaga na nandito tayo nagpapatuloy. Amen, amen. Alam nyo guys, si Nada, masasabi ko na to na isa sa mga kababata ko. Although hindi naman talaga like dito kami in the same local place. Pero kasi every camp, lagi Nandun kami talaga, magkakasama. Di ba? Parang may isa tayong magka-team tayo. Oo!
tayo as officers. Tama. Tama! Di ba? Parang talagang ano kami. Gumagawa pa ng issue. Pero ayun nga, sobrang nakaka-proud yung testimony mo, Brother Nidam. Kasi, hindi ko akalain na tinawag ka ng Panginoon now as a missionary. So, para sa mga hindi nakakakilala sa'yo, Brother Nidam, why don't you give us your conversion story? Paano mo na-meet si Lord Jesus Christ in your personal faith journey? Paano ba nag-umpisa ang inyong Christian journey with the Lord? Okay. So, yung sa akin, syempre, ang father ko ay isang pastor. Amen. Yan, blessed to live as to be born in a Christian family. Amen. talaga. Mm-mm. Pero sometimes yun yung problem of na isang PK na pinanganak sa Christian family. Wait lang, para sa mga hindi nakakaalam, ano yung PK? Pastor kid. Pastor's kid. Pastor's Okay. kid. Yun, Ano yung struggle? So, yung struggle na sometimes namumuhay ka lang as routine. So, na parang tumusunod ka lang to the flow na iniisip mo na meron kang salvation pero sa totoo wala talaga. Parang over familiarity na. Familiarity. Yun. Parang paulit-ulit na lang. So, nang time na yon September 24, 2006, Amen. yan yung yun yung tinatawag na parang date of salvation. Pero spiritual birthday. Pero profess lang yon. Profess. Okay. So, All in it the was mind. grade 6 yon. So, sa akin, wala akong rejection ba? I mean, I know the Lord Jesus Christ is the way, the truth, and the life. And no man comes unto the Father but through Him, no? So, walang rejection, walang na merong other way doon. Pero ang nangyari, parang routine. So, ginamit yung isa kung paano ako ito yung isang event na kung paano ako naintindihan yung kaligtasan. Anong event ito? So, I attend a music camp. Music camp? Ewan ko kung kilala mo si Pastor Ver Ojao. Okay. Okay, rings a bell. So, shout out po, Pastor Ojao. Okay, so ang tema nun is serving God acceptably. So, pero hindi yun yung nagdulot sa akin para maintindihan ko yung kaligtasan talaga. Okay. Yun yung nagdulot para pumasok ako ng Bible school. So, anong year to? Nakalimutan ko na yung It's okay, year. okay. Basta siguro Yun yung event. mga 2018 siguro, Okay. before nun. So, nag-enter agad ng Bible school. Pero syempre, may mga tawag na yung interview. Okay, doon na nalaman. Tapos tinatanong yung kaligtasan. Pinanghawakan ko pa rin ng September 24. Okay, 2006. Okay. So, Ligtas ako. So, ang daming mga devotion every morning, Yes. daming chapel hour. So, Correct. sabi ko, alam ko naman talaga. Tapos, ito yung one time, first year pa lang, and salamat sa Panginoon, ginamit ito. Ginamit si Sir ko. Yan, hindi ko na sabihin kasi missionary na ngayon sa CRAN. Bawal. Okay. So, sige, okay lang. yun, si Sir, siya yung teacher ng Soteriology. Saan ka nag-Bible school? Sa Bethany. Okay. Makati. Okay. Under Pastor Jerry. Nave. Shout out po, Pastor Jerry. So, ayan. So, yung sa last 2 week, doon talaga nangusap yung Panginoon sa akin na First year ng Bible school first ito. year ng Bible school at the end of The first semester. the 2 weeks of the last Semester. of Doctrine of Soteriology. Okay. Which is Doctrine of Salvation. Okay. So, ayun yun. Tapos, yung first week nun to the last is nag-review kami about salvation. Walang Siyempre, rejection. paulit-ulit Yes. Yes lahat. Of Yung, course. wala tayong yung parang hindi Ligtas ako, hindi Ligtas totoo. ako. Dapat or, ligtas ako. Oo, parang iniisip mo. Ganun. Tapos nang one time, sabi ni Sir, sabi niya mag-review tayo.
next week may quiz. Kasi Cross masaya exam. ako kasi may quiz eh. Hindi na Oo. magre-review. So, Wow, hindi nagre-review. hindi na daw magre-review. Kasi nga daw okay. masaya mag-quiz eh. Okay. So, hindi na kami magre-review ng about yung summary ng soteriology. Okay. So, eto na nangyari. After ng week na yon, biglang sabi ni sir, matatalino na kayo, wag na tayong mag-quiz. Okay. Mag-review na lang tayo, baka may lumabas dito na hindi paligtas. Hindi paligtas. So, yung ni-review noon is binigay niya yung example ng kanyang wife. Hindi ko na lang for Okay. safety. Yes. So, yung wife noon is a pastor's daughter. Okay. Nagsaserve na uli Okay. sa ministry. Tapos, nagagamit talaga ng Panginoon. Oo. Pero one time, yung nag-struck sa akin doon is merong something na event na nasabi niya na wala siyang peace. And it's the same with me. Na parang pag iniisip ko na nagme-mission conference si Papa, si Pastor, ayan, shout out, Pastor Shout out po, Delio. Pastor. Ayan. So, ayan, nang inisip, yung pag wala sila, mission conference, iniisip ko na rapture na, babat ang tagal nila. Naiwan ako. Lagi kang takot. So, yun, takot talaga. Okay. Tapos pag nagpapakita ng yung mga palabas na about hell, Left behind. Oo. So, walang rejection doon Wala sa kang- theory. Oo. Yes, walang rejection sa theory. Pero wala yung Ligtas peace ba talaga ako? Yung parang, Ganon. meron ba, kasi alam mo kasi kung meron ka o wala. And sabi ko, tapos after ng day na yon, ng yung oras na yon, talaga nangungusap sa akin. So, gusto ko sanang kausapin si sir, pero minsan nahiya. Pero I speak to the Lord na lang. Doon ako sa bus. Sabi ko, Lord, alam mo yung struggle ko na gusto ko tanggapin, pero meron kasi akong sa likod na yung father ko, tapos sasabihin ko, hindi ako ligtas. Ang Papahiya dami ako. ko nasa camp, Oo. tapos hindi ako Serve ligtas. ako. Pastor's kid ako. Oo. Tapos ewan ko kung alam ko yata, tapos na ako maging officer noon. So, tapos hindi pa rin Tapos na yung term natin, GBYO. So, yun yung mga parang struggle ba? Na parang gusto mong tanggapin, pero meron kasi na Nag-hold back sa'yo. malalaman mo na, uy, Oo. hindi ka pa pala ligtas. Pero isang nag-comfort sa akin na it's okay to be an embarrassment to men rather Than than to an be embarrassment to God. Amen. So sabi ko, Lord, I know, hindi ko man nakausap si Sir. Sabi ko, Lord, you know my heart. I'm praying to in the bus. Sabi ko, Lord, you know my heart. I want you to accept you as a personal savior. And doon talaga ako, talagang weeping talaga. Pero sabi ko, Lord, you know my mom, may strict kasi si mama. Sabi ko, baka pag nalaman niya. Hello, ma'am. Mama lagot ako. Oo. Pero, pagkaloob talaga ng Panginoon, sabi ko, Lord, kayo na lang bahala. Kasi hindi ko yung parang Nicodemus ba na parang hidden Christian na, sige, taguin ko na lang. Oo, ganun. Yung, di ba, nagtago lang naman. Kristiyano naman si Nicodemus. Pero hindi siya nagpahayag. Sabi ko, hindi, gusto ko sabihin kay mama. Masayang-masaya ako, umuwi ako. Sabi ko, ma, ngayon lang ako naligtas. Tapos sabi ni mama, sabi niya, ikaw nakakaalam niyan, then we just pray for you. Sabi ko, hindi nagalit si mama. Then wala doon si pastor. Sabi ko, pa, i-reschedule mo na lang yung baptism ko kasi nasawsaw lang ako sa tubig. So, nagpa-baptize ka Oo, ulit. nabaptize ako. So, yung date noon is, yung October 11, 2018. Kaya nga minsan, nahihirapan akong tanungin, gaano ka nakatagal sa ministry? Tinatanong ko, ano yung mismong ministry o yung naligtas po ako? Yan talaga Kasi ang hirap kasi pag sinabi mo yung nasa ministry lang, correct. minsan since birth nilalagay mo na nasa baby pa lang, nandoon na sa Oo, pero yung mismo talaga, bata pa lang talaga din, no? Kasi 2018 lang. So, yun yung nagdaan para To finally
Pero before noon, may panawagan na talaga yung Panginoon na I really pray for Japan back then. Oo. Pero syempre nga, sabi nga ng Panginoon, paano ka tatawagin ng Panginoon kung ikaw nga hindi ligligtas? Oo. Parang hirap Correct. maging something that na gagawin mo na wala ka naman na Oo. ganun. Okay. Actually, Brother Nadam, yung kwento ng conversion story mo, hindi nalalayo sa akin. Hindi naman ako pastor's kid, alam niya ng mga viewer. Pero ako ay sa mga nakakilala sa akin at sa mga nakaalam na ng testimony ko, ayan, ako din ay laking simbahan, laking Sunday school, ayan. Ang mama ko, by God's grace, ang unang naging believer sa aming pamilya. So, yun, dinala ko dito. Katulad mo, we are blessed that we are born in a Christian family who supported us way back in our early years. Pero yun nga yun yung struggle na akala mo ligtas ka talaga. Kasi, alam mo yung verses paulit-ulit ba naman? John paulit-ulit. 3:16, di ba? Diba? Romance Road. Hanggang sa, Romance Road. John Sasoloyin Road. mo pa. Tapos, kasama ka pa sa youth ministry, Sunday school, Oo. outreach, good news, di ba? So, alam mo lahat. Pero dumating talaga sa point na ligtas ba talaga ako? Actually, meron ako, hindi, pag tinatanong ko, kailan ka naligtas, hindi ko alam yung eksaktong date. Hindi ko alam yung eksaktong date. Pero alam ko in my heart and in my mind that during my teenage years, sa isang preaching ni Pastor, ako ay talagang yung nagpray talaga ako na Lord, I accept you as my personal Lord and Savior. Kasi akala ko nung bata ko, ligtas ako kasi ang akala ko, dito na nga ako lumaki sa church Mama ko, Baptist, Christian, so ligtas din ako. So akala ko yun yung tama. Pero, nirebuke din ako kasi as you mature, di ba? As you mature in the faith, marirealize mo na, it's all in the mind. Pero yung personal relationship Iba mo, talaga, ayan, iba. sa mga bago naming viewers, at hindi pa nakakilala kay Jesus Christ, it's really important na hindi personal po talaga. religion, Oo. hindi po religion ang daan papunta sa Kundi kalangitan. relationship talaga. It's the personal relationship. And Tama, see, tama. kahit po kaming mga lumaki na sa Christian homes, we still have to accept the fact that we need to accept the Lord Jesus Christ on our own way. Hindi yung dahil tinuruan na kami, alam na namin. Pero kasi kami mismo, naka-experience ng need. Na-realize namin na kami ay makasalanan, kailangan namin ng tagapagligtas. Tama. Alam mo, Brother Nadam, hindi ko lang maalala yung pangalan ng pastor. Pero nung nabasa ko yung quote niya, sabi niya, hindi naman, siguro may mga pastor na struggle when I say this kasi may mga pastor na hindi, kailangan alam mo yung date. Pero may nabasa talaga akong preaching na nagbigay ng comfort sa akin. Minsan kasi nire-ridicule nila pag di mo alam yung eksaktong date Dapat alam mo yan. Pero may nakapagsabi na it doesn't matter kung hindi mo matandaan yung exact date, yung exact time, pero alam mo in your heart and in your mind that you have the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Alam mo na may moment sa buhay mo na tinanggap mo siya, and that seals the deal because it is not your grip on God that holds your salvation, but it is His grip on you. Tama. So kung alam mo talaga, kung meron talagang moment sa buhay mo na tinanggap mo siya, na intindihan mo na ikaw ay makasalanan, tinanggap mo siya bilang Diyos tagapagligtas, sealed na yung salvation mo. Pero kung wala ka talagang sinasabi mo kanina, Brother Nadam, peace that passeth all understanding, another case po yun, mga kapatid. Kung wala ka talagang yung katulad na rapture na ba? Yung parang natatakot ka. Kasi ang ibig sabihin po ng rapture sa mga nakakalam, yung pagbabalik po muli ni Jesus Christ, kung saan kukunin niya po tayo mga mananampalataya at yun, another topic na po natin yun. So, kung wala kang peace sa pagdating ng Panginoon, parang lagi kang takot at the topic of death. Kasi, di ba, death is our entrance to eternity.
dalawa nga lang eternity, kung hell or heaven. Pero death, the thinking of death should not give us yung parang panay takot ka. Dapat, hindi naman sa nagmamadali tayong mamamatay, pero yung dapat meron kang peace na, Confidence ba? Oo. yes, I know that I will be with my Father. So, yun lang. So, di ba, mga kapatid siya, pastor's kid, ako lumaki sa church, pero it doesn't matter. Dapat meron po tayong sariling conversion na na-encounter po talaga natin ang Panginoon. And we hope and pray that ikaw na nakikinig sa amin ngayon, meron ka talagang conversion story with the Lord. Grabe, first topic pa lang ang haba na ng usapan natin, Oo, Brother talaga. Nadam. Pero ganun po talaga, at some point in your life, kapatid, dapat nanguna at nangusap ang Panginoon sa'yo na kailangan mo siya sa buhay mo bilang Diyos sa tagapagligtas. Kasi accepting Him as Savior is one thing, but accepting Him as your Lord is another thing, because that's the sanctification process, di ba? Tama. Your spiritual growth. Ayun. So, Nadam, nabanggit mo kanina, bago ka pa na-convert nung itong recent nung bago ka pa sa Bible school, and knowing Nadam po, mga kapatid, sa camp, lagi na talaga itong nagja-Japanese. Talagang, mahilig talaga. pag Nadam sa camp, ay, yan na naman si ayan na yung taga-Japan, ayan. Talagang obvious talaga yung love niya for Japanese people and Japanese culture. Paano? Saan nag-start? Anong nag-trigger? Bakit mahal na mahal mo ang Japanese culture? Ako talaga, yung una talaga, parang, yung sa tingin ko lang yung parang nasurround ako ng, hindi naman talaga direct, pero with relatives, talagang meron talagang parang nakapalibot na Japanese talaga. Relatives? Meron kayong... Hindi relatives, pero yung relatives parang nakamit talaga ng mga Japanese, sila mama. talaga? So, mga Christian Japanese? Hindi naman, pero meron talagang lahi like si tita, may kaklase siya sa Bethany din na Japanese. Si mama before, may mga hindi pa siya ligtas, may pimple ba before. Talaga? Oo. Ma! Yan. Okay. Yung friend ba? Yan. Kasi wala po social media noon. Oo, Pen mga pal friend. talaga. Oo. Wow. Tapos, meron yung mga parang natutulungan lang, kaibigan ni tita. Tapos parang nawala, parang may something na nagko-problema, hindi nakasakay. Yung tinulungan niya, nag-Japan din. Oh. Tapos ito pa yung yung talagang grabe. 5 years old ako. Yung sa McDo, alam mo yung mga palaruan sa McDo? Yung palaruan sa McDo, may parang playground. Ay, may nga, palaruan nga, playground. Place. Kiddie, May kalaro daw ako doon. Tapos, yung kalaro ko, umakyat na. So, sumunod ako. Yung kalaro ko, may birthday. So, buti hindi naka-order sila mama, sumunod ako. Hala. Yung pagpasok noon, yung sinundan ko is half Japanese. Hala! So, ang naalala ni mama is Tomomi. Oy, baka sino yan, Tomomi? Shout out! Yan. So, hindi na pinaalis kasi nga wala masyadong bata. So, 5 years old ako noon. Hala! Yan. Tapos, meron... Nag-gate crush ka! Tapos yun sa mga kaklase ko, yung sa high school, meron din akong kaklase mga half Japanese. Talagang sinusundan ka. Tapos nang yung doon sa ACLC Taguig, meron akong kilala na nagbigay sa akin ng book. Yun. Tapos si mama, si mama walang balak mag-learn ng Japanese, pero may book siya ng Japanese. Meron siyang about Passport to Japan, a book about the culture of the Japanese. Bakit siya nagkaganon kung wala siyang... Hindi ko rin alam. Pero meron siya may nagbigay siguro sa kanya. So, yun talaga, meron talagang tapos merong mga estudyante si mama na half Japanese. Wow! Tapos every dumadating yung kanyang yung mother ng estudyante, nagbibigay ng mga, yung pa-Japanese ba? So, ikaw yung naka-absorb lahat nun. Kasi... yun talaga So, Oo. parang, at
personally, hilig ko talaga rin yung Japan. So parang one of the, yung alam mo yung dating before na mahilig pa ng anime. Tapos gusto mo ng kung anong bansa ka. Japan talaga yung parang Talagang Japan talaga. So, yun yung parang naging pero yung isa siguro nag-trigger, parang mahal yun yung Japan is yung ewan kong naalala mo yung 2011 na tsunami na nangyari. Ay, oo. Oo, yung oo. karoon doon sa kasi nagkasama-sama lahat yun, yung earth, water, wind and fire. Yes. Kasi Hindi may ko na alam kung nakalimutan ko Oo. anong lugar sa Japan, pero oo, yung tsunami nga. So, yan, maraming mga naapektuhan. Oo. And ang tanong kasi doon is, sino ba yung yung mga Japanese person ba, ilan ang percentage ng nakakilala sa Panginoon? So, yun yung talagang pinagpipray. So, yun rin yung nagdulot sa akin ng after, di ba nakwento ko kanina, yung doon pa lang, hindi pa yung salvation, pero yung doon pa lang sa music camp na serving God acceptably, after ng katatapos ng music camp na yon, may prayer kami nila mama, nila pastor. Yun talaga, hagulgol talaga ako kasi sabi ko, Lord, paano to pag yung mga Japanese? Tapos wala pa akong masyadong naririnig na mga missionary from Filipino, kaya na mga missionary to Japan. So ang lagi kasi umaattend sa Bethany, sila papa. So tinatanong ko, may missionary na ba sa Japan? Wala. So parang wala na naman. So parehas tayo. Yun yung pinag-ano ko talaga. Parehas tayo kasi yung sa akin naman, di ba, to UK, London. Wala talagang marami pumupunta sa India, sa Africa, South America country, which is kailangan talaga. Kasi Matthew 9:38, kailangan ng more and more laborers dahil more and more ang hindi nakakilala kay Christ. Pero iba yung lungkot kapag yung love mo for the country, yung walang missionary doon. Wala talaga. Sa Africa, ang dami nila, which is kailangan pa rin ng maraming missionary doon. Pero yung sa'yo sa Japan, wala. Sa UK po, mga kapatid, wala po. So, di ba, yun din yung parehas tayo ng triggering point. Okay. Yun yung talagang yung parang nag-struck talaga. Pero before nangungusap na talaga, though sabi ko nga na-save lang ako ng 2018, October 11, pero meron ng parang may tumatapik na ba na about Japan na kasi before yung kung alam niyo yung nagka-camp tayo, hindi talaga ako nagpo-forward. At lagi kong sinasabi kay Papa, paano ako tatawagin ng Diyos? Wala naman akong cellphone. Oo, kasi wala ako talaga cellphone noon. Oo. Literal, naging literal talaga. Okay. Oo. Tapos wala akong idea na yung magsuko ba or maganon. Ang gano ko lang maging siguro member, mag-help lang. Pero wala akong idea na na saan ba, ano bang number tumatawag si Lord? yung mga ganun, di ba? Parang sa akin, i-share ko sa inyo. yun eh. So, parang nagsistruggle ka pa na, hindi naman ako okay na ako dito. Ganon. At isa pa, parang yung sa aming point, parang a little bit nagkaroon ng hate sa ministry before. Kasi nga, before dati may school kami, tapos parang nawala yung school. Okay. So parang bilang isang anak ng pastor, parang di ba laging sinasabi na parang blessing, pero parang di mo nakikita yung blessing. Kumbaga, kasi syempre hindi pa mature at yan. profess ring naman kasi talaga. So hindi mo talaga makita yung joy heart ba. for the ministry. Oo, pero yun talaga yung blessing talaga na yung ginamit ng Panginoon talaga yung music camp. Doon talaga. Na kahit isipin pwedeng hindi gamitin pero ginamit yung preaching through music camp and then yun yung nagdulot talaga para mag-enter, ma-identify yung talagang real experience ng salvation
And then, doon rin nakita yung panawagan talaga ng Yung Panginoon. need sa missions. Oo, yung Oo. panawagan talaga. Okay ka lang dyan. Okay lang. Kapatid, medyo pinabagyo po kami dito, pero Ayan. tuloy lang po kami. Tuloy lang po tayo. Tuloy lang po tayo. Ayan. Nabanggit mo kanina, yung nag-trigger ng heart for you, for Japan, yung sa tsunami. Ah. Tuloy-tuloy na yon, tas wala pang missionary. Kailan ka na-ordain? Tama ba na-ordained or na-commissioned as a missionary to Ako ay Japan? na-commission ako ng May May 22. 2022. Okay, 2022 din. Okay, Parang ganon, something. okay. Before you continue that, paano tinanggap ng parents mo na may mission na ako, gano'n? Parang sure na ako. Ako naman, ganun. sa kanila naman, okay naman. Masaya naman sila din. Pero yun nga, kung maano lang natin, kung paano talaga na-confirm ba yung, ang tawag nito, Calling. Yung calling. Kasi, sabi ko nga, before noon, meron ng patapik-tapik. So, sabi ko, Lord, if you really calling me, sabi ko, parang naging Gideon ako eh. Nangingi ako ng sign. So, Okay, anong sign ang hiningi mo? ang sign ng hiningi ko is make me meet a Japanese person in the Philippines. Okay, so, anong nangyari? So, na-meet ko talaga. Pero literally, dapat hindi talaga. Ang daming hadlang. Okay, Kasi okay. wala pang pang-load nun. Tapos, magkikita na kami pero di ko alam kung saan na siya. So, wala pang Facebook nito? Wala pang... Meron ng Facebook pero wala nga akong load ko yung hindi makikita din. Okay, Tapos okay. hindi rin Messenger yung gamit niya in that time pa. So ginamit yung language exchange. So Nag-aaral ka na ng language nito? oo, yung may marunong na onte, barok-barok, yan. Bakit ka nag-aaral nitong panahon na to na wala ka pa sa missions? Kasi Trip mo lang hindi, tamang... mahilig lang talaga. Talagang tamang trip So, lang. Oo. yun yung tapos na-meet ko siya. Oo. Wow. So, sabi ko, yun talaga yung answer prayer. Nang una talaga, sabi ko, parang hirap. Oo. Pero, pag makita mo yung blessing, October 11, diba sabi ko kanina, October 11, 2018, ako na-save. Yep. October 12, na-meet ko siya. Na-meet ko yung Japanese. So, bago ka nagpe-pray na Oo, bago for muna. missions, matagal ka na nagpe-pray na, Lord, kung tinatawag mo Oo, talaga. yun talaga yung prayer ko. Okay. Tapos parang ang daming hadlang, hindi talaga siya yung parang smoothly na okay, kita tayo Yes, yes. or something. So, paano ka nagkita? So, yung una nun, parang nag-message siya kasi yung in-expect ko ay hindi uuwi na kasi siya eh. Sabi niya hindi daw makakita kasi may mahilig siyang tumulong, father ito, na Japanese. Mahilig siyang tumulong sa mga slum party, yung mga mahihirap. Ooh. So, merong parang something event, sabi niya may event were canceled, can we meet? So, nag-meet kami. So, nag-aaral pa ako nun sa Bethany. Sa akin nag-meet? So, maraming mga lugar, sinasabi niya kung nandito sa kultura, sa MOA. MOA, okay. Oo. Tapos, edi pagpunta ko, ang alam ko lang, Jollibee. Wala akong wifi. Wala ba, ano? Oo, wala akong wifi. Sabi ko, ay, hindi talaga kalooban ng Panginoon. Kasi kahapon lang ako naligtas. Diba? Yun yung sabi, yun talaga literal ko. Sabi ko, kung hindi talaga lulooban kasi kahapon lang naligtas eh. Oo. So, sabi ko, ang huli naming message doon, naghahanap nga ako ng free wifi ba sa SM? Wala. Okay. So, sabi ko, paano ko kaya siya maano? Wala pa free data, no? Oo, ang huli ko talaga sa Jollibee. Sabi ko, hindi, nandito na rin naman ako, sayang lang. Sabi ko, papasok ako sa Jollibee. Tapos, pag may nakita na akong mukhang Hapon, siya na yun. Kung hindi, hindi talaga kalooban ng Panginoon. Okay, tapos, ano nangyari sa Pwede, Jollibee? sabi ko, kasi tayong mga Pinoy, hindi tayo hindi tayo mahilig na pumasok sa loob maghintay. Kadalasan pag naghintay tayo sa labas. Correct. Oo, di ba? Correct. Lalo na pag wala kang Sa budget. kanali. Pag walang Oo. budget, Nakakahiya. nakakahiya. Oo. Pero sabi ko, hindi, pasok ako. Pag merong Hapon, baka siya na yun. Maraming Tapos, tao niyan. nagtingin ako, sabi ko, may nakita kong Hapon. Sabi ko, Okay. pero Maraming tao niyan. Parang ano yun, Maraming tao. Maraming tao din. Okay. Tapos, tawag nun,
tingnan ko. Sabi ko, ito ba yon? Sa yung una nagsabi, "Are you John?" Oh, no! Oo, sabi niya, "Are you John?" Hi! Are you, Hideyuki? Yan, si Kuya Hideyuki. Ape, shout out. Apo. Ah. So, yun. Ngayon, Grabe. friends kami hanggang ngayon. Okay. Oo. Christian siya or hindi? Hindi siya Hindi ka siya Christian. Christian. So, nagbibigay lang tayo ng mga verses. Okay. Kasi ganun talaga yung... So, yan yung unang sign o mayroon ka pang ibang sign? Yun talaga yung sign na hiningi ko talaga. So, talagang tuwan-tuwa ako. Tapos may binigay nga siya. Di ko lang nadala yung binigay niyang parang light na keychain. Oo. So, yung tuwan-tuwa talaga. Sabi ko, "Lord, thank you, Lord, na ano." Ito So, na talaga. Tapos, as tawag na to, lumago doon sa Bible school, yun talaga, naintindihan ko talaga, "Lord, saan mo ako dadalhin?" Yes, kinonfirm mo yung Japan, gano'n talaga. So, yun talaga, sabi ko, hindi talaga siya yung parang nagkataon lang talaga. Ang daming hadlang. Oo. Pero, yung makita mo na, uy, talagang, talaga, na-meet kami. Yung parang kaka-pray mo lang tapos in-answer ni Lord tapos parang nag-hold back ka pa. Oo. Ganon. Oo. Tapos marami pang mga yung alam ko na may isa pang point yung na-commission na ako niyan. Pero syempre there will be a doubts. "Lord, tinawag mo ba ako dito sa Correct. Sabi ko, "Lord, Ito ba talaga? hindi naman ako ng sign." Oo. Sure ka na ba? Sabi ko, "Lord, kung Ganon. tawagin mo ako, gusto ko may ma-meet na na Japanese sa SLC." Oo. Okay. 2019. Hindi, 20... First SLC. Hindi yung... basta yung... Hindi. 2020. Something... 2019 yung first SLC. Ano ka? Nag-forward ako doon. Basta yung yung... Basta madami. Basta yung nag-forward si Siyempre, Brother JM. madaming ano Basta doon. yun kung saan nag-forward si Brother JM. Okay. So, yung una, may na-meet kaming mga Japanese pastor doon. Sabi ko, ay okay na. Pero sabi ko, sabi ko, wala. Pero hinanap ko talaga yung local mismo. Kasi siyempre, pastor sila normal lang yung makakita ka. Pero siyempre, ngumingiti ka kasi, may pastor ng Japan na kasama. Gideon doon. Tapos after nun, tapos may isang missionary, sabi niya, yung isang namin na missionary, kasi may binabantayan kami sa ABC yung parang prayer book TV Okay. ng 40 1040 window. 1040. So kami doon, kumain kami. Sabi ni missionary, "Uy, may nakita kami Japan." "Ay, sayang, bakit hindi ko na-meet?" Sabi ko, sayang. Sabi ko, parang ano ba, nanlungo ba? Nanlungo ka, oo. Pero yung mga third day, may nakita ako, sabi ko, parang mukhang Korean. Sabi ko, pero parang feeling ko talaga, alam mo yung parang may idea ka na, baka Japanese ito. So sabi ko, ganito na lang, hindi, titingnan ko. Pasilip lang, parang pa-segue ba na titingnan mo yung name card. Hello tapos, nakita Hindi. mo? Sabi ko, pag tunog Korean to, ayan yan. X. So nakita ko yung name card. Talagang hapon talaga yung name card eh. Oo. Tapos Okay. sabi ko, "Sumimasen, Nihonjin desu ka?" Okay, Tapos, translate. hapon ka ba? Hapones ka ba? Okay. Ganun. Tapos sabi na nila, "Oo, ayan." Hello ko. Dalawa sila, ayan. Tapos, member sila ni Pastor Kinosta. So, yun, nakakatuwa. Sabi ko, another confirmation na naman. Confirm na naman. Yun. Oo. Tapos, yun yung mga yung parang a little bit nagbibigay sa atin ng confidence. Siyempre, ang primary talaga is His Word. Actually, So, true. yun talaga. Ayan. Pero, yun yung parang mga, pinapaano talaga na, sige, tinawag kita talaga. Oo. Kasi, niwala talaga ako na if God will call you, God will put you there. Okay. Yun. Actually, friend, nakarelate ako, hindi lang konti, madami. Pero mas nauna ka kasing na-commissioned na missionary kasi 2022, di ba? Ako this year lang. Sabi ko kay God, kasi nagsastart pa lang ako mag-deputation, di ba? So, deputation mga kapatid, yung pupunta ang isang missionary sa isang church para mag-present ng kanilang ministry and to
to ask if the church is willing to support. Ayun, yun yung deputation in short terms. So, sabi ko, Lord, kasi lalo na babae, di ba? Babae ako. Oh, babae po ako. So, sabi ko, Lord, kung tinawag mo talaga ako, mag-open ka ng door for me dito pa lang locally ng mga magsusupport. Alam ko naman na ang support ay talagang manggagaling sa'yo. All in all, sa'yo talaga nanggagaling. Pero kung hindi mo talaga ako tinawag, wag ka nang mag-open ng church na magsusupport sa akin. As in, i-close mo na lahat ng mga pwedeng mag-support sa akin. I-close mo na kung hindi mo talaga ako pinapapunta doon sa UK nga. Friend, hindi ko naman sinasabi linggo-linggo. I mean, eto pang ilang buwan ko ng pagde-deputize. So sabi ko, kinakabahan ako kasi ina-answer talaga ni God yung mga signs. Sabi ko, God, sige po. Pero Lord, gumaganon ka pa rin eh. Lord, sige, thank you talaga. Kaya pag may hindi nagpapapasok na okay lang. Pero mas madami naman yung nag-open to support you. So, nagbibigay din ng encouragement. Tama. Sa mahal po naming mga kapastoran, maraming salamat po sa pagbibigay ng encouragement po sa amin, sa pagpapatuloy nyo po sa amin, sa inyong churches. Kasi, sobrang di ba nakaka-bless na may church na may pagmamahal sa missions kasi hindi po kami ang minahal nyo individually. Yung heart po natin for missions na nag-connect po sa atin. So, sobrang thank you po kami sa inyong mga church na nagpatuloy po sa amin. Lalong na po kay Brother Nadam kasi marami ka ng church, di ba? Marami na, hindi ko na mabilang. Pero syempre, ang heart naman talaga lahat ng mga believers ay yung heartbeat of God, which is missions. Which is Jesus kasi siya yung unang-unang missionary. Thank you, Brother Nadam, for sharing to us kung paano ka tinawag ng Panginoon. So, ayun, pag-usapan naman natin yung nangyayari na sa Japan ngayon. Sa tingin mo, alam naman natin na lahat ng tao, regardless kung anong race nila, Pilipino, Hapon, kailangan ng gospel niyan. Pero bakit Japan? Bakit Japan ang napili mong, bukod sa, matagal man ang pinagpe-pray, pero ano bang kalagayan ngayon ng Japan? Ang Japan kasi, it consists of 26 million people. Pero ngayon, number na lang as 125,000, hindi 1,000, 125 million people. Kasi pa-degrade ang Japan ngayon. Degrade in terms of what? Population, kasi nga maraming ayaw na mag-asawa. Bakit kaya sa tingin mo ayaw nila mag-asawa? Kasi gusto nila i-enjoy yung kanilang life. Single life. Kasi yung struggle ngayon sa mga young people ngayon, marami na kasing lumalabas doon sa norm ng yung working. Marami ng mga young people na Japan na nagva-vlog or other things. Career, kumbaga, development. Kasi dahil nagiging free sila, yung mga young people na nandoon sa corporate, sila kasi yung bumubuhay sa mga elderlies. Kasi yung magwo-work hard sila doon sa dami ng elderlies na sinusuportahan ng gobyerno. So, kaya onti ang mga young people na nagwo-work hard kasi onti rin yung mga nagpo-produce ng mga bata. Saka, correct me if I'm wrong ang Japanese people kasi sobrang workaholic. Saka parang may tawag sila yung parang it's an honor para yung parang mamatay ng nagtatrabaho, tama ba? Oo, parang meron sila. Kasi ang perspective kasi ng Japanese, compared doon sa other culture is yung ibang culture kasi they work to live. Yan, nagtatrabaho sila para mabuhay. Ang Japanese baliktad. They live to work. So
Kaya honor sa kanila yung Pagtatrabaho. pagtatrabaho. Saka doon na mamamatay. Doon na sila May day mamamatay. off ba sila? Meron naman din, pero hindi talaga lalo na corporate, mahirap ang corporate Kasi nila. nung lockdown, naging ESL teacher tayo by God's grace. And yung mga natuturuan nating mag-English, yun nga nagtatrabaho. And kahit Sunday, nagtatrabaho pa rin sila. And hindi lang isa. Yung iba may isa pang trabaho. As in talagang workaholic na kahit matanda na nagtatrabaho pa Oo, rin talagang talaga. marami talagang sa kanila. May matanda talaga. I met a Okinawa at the age of 80 approximately. Nagtitinda sa parang Tianggian. 80 years old. Nagtatrabaho pa rin. So, yun. So, yung isang talagang nag-struggle doon is sa dami ng population of 125 million people is almost 1% lang ang Christians in general. So, doon nag-range 1% to may ibang magsasabi na 2%. Pero normally talaga 1% lang. Halo-halo na yon in other denomination. Kasama na yung 1%. Pero kung yung talagang nakaintindi lang talaga ng yung talagang real relationship through the Lord Jesus Christ, talagang 0 point something lang talaga. So, yun. Tapos, yung doon sa Okinawa, yung na-meet ko, I don't know kung meron pang iba, pero yung isang missionary na na-meet ko doon, sinabi nila na sa Okinawa, 2 lang silang missionary. Ayan. Baptist missionary. Baptist sila, Baptist. 2 lang silang missionary. Yung iba kasi, hindi na natin i-count yung mga churches. Correct. Pero doon within Okinawa, 2 lang sila, magtatay pa. Ano yung magtatay ba, no? Oo. Ano yung dominant na religion doon or belief? Kung ilalagay sa stereotype, typical, magbe-base kasi yan, depende kung ano yung perspective na titingnan natin. Kung i-base natin sa own religion ng Japan, it's Shintoism. Ito yung mga naniniwala kay Izanagi, na sila yung 2 gods na nagbungkal, kaya nagawa yung Japan. Nagbungkal lang sila. May reincarnation sa... Hindi. Sila yung mga about the goddess of the sun, god of the water. Yan, sila... kalimutan ko na si Susano, si Raijin, si Fujin, yung mga parang elemental ba. So, yan dyan munang gagaling yan. Then, nag-enter itong well-known na from India, Buddhism. Okay. So, ito yung naniniwala sa enlightenment, Yes. naniniwala sa reincarnation, na pwedeng bumalik. Pag mabait Second ka, life. may second life, pwede kang bawi na lang second bawi na lang, life. magiging new, Mag-Buddhism ka kung gusto mong bumawi second life. So, yun yung nila. Joke lang po. Pero, kung another is ancestral worship. Yun yung mga naniniwala na kaya isang struggle sa mga Bala ka na lo sa akin. mga Japanese. Lola, ganun. May isang parang na-interview about the gospel. Walang rejection yung na-interview. Na I really want to receive Jesus. Pero sabi niya, selfish ako kung yung mga tawag nito, yung mga ninuno ko mapupunta sa impyerno. Ibig sabihin ako lang pala pupunta sa langit. Kaya sabi niya parang sama-sama na lang sa impyerno. Yes, pag makita mo parang may ganong point, pero kung isipin natin, wala na tayong magagawa sa past eh. Yes, nakakalungkot kasi lalo na kung close ka doon sa lola, Correct. sa lineage, ang hirap tanggalin yan. Pero It's about kung you iisipin mo, natitingnan mo yung future generations, na yes, wala kang magagawa sa past, pero meron kang maaring gawin in the future generation. Actually, it will start. Na this surname of a Japanese surname, o a family name, na maging daan ka para maligtas yung lineage mo in the further generation. So, nakailang beses ka ng visit sa Japan? Magpapangalawa next week. Magpapangalawa. Magpapangalawa. So, nakatry ka kahit
isang beses mag-share sa isang stream? Nakatry tayo doon sa friend ko na si Okay. yan, Akira-san. Hindi, iba yon. Okay. Yung iba yung na-meet ko. Okay, okay. Si Akira-san, sa Okinawa siya nakatira. Yun rin, hindi rin kami mag-meet sana, pero God allow. And then, siyempre, sabi ko, Lord, merong ano yung parang struggle ba na parang, iba lahi na to, tapos hindi na ako marunong mag-Japan. Marunong mag-Japanese, pero parang wala bang confidence. Sabi ko, Lord, anoint my lips, Lord, I just want to share. Tapos ang ginamit ko doon kay Akira-san, kasi ginamit ko lang yung a little bit of culture ng Japan. Ang Japan kasi mahilig sa superhero. So, parang Okay. ang title ng inano kong maliit na ano doon is The Greatest Superhero. Yun. Okay. The Greatest. The GOAT. Oo, Greatest of all The time. Greatest. Oo. Yan. Tapos, kasi tamang-tama kasi Christmas time yun. Oh. Yun, so, Naniniwala rin sila sa Christmas. Hindi Actually, talaga yung hindi, idea diba? ng Christmas. Alam lang Oo. nila na nagki-Christmas. Na may holiday, Kasi may ganon. KFC. Yun. Kasi pag magki-Christmas Okay. sila may KFC talaga. Ah. Doon sila pumupunta. Pero di nila alam bakit may Christmas. Oo. Yung they just essence. Oo. So sabi ko nga kanina, may ancestral worship. Tapos kung tatanungin mo yung majority, non-religious. Parang London Either din. they oo. believe on God pero low concept of God. Okay. Parang naging genie lang. Na ay sinagot ng Panginoon yung panalangin ko. So meron Diyos. So, paano tinanggap nung ginamit mo yung superhero? So ako naman syempre tayo ay Messengers lang. messenger lang. So Mhm. hindi tayo yung parang yung follow the prayer kasi iniiba yung ano nila eh. Sabi ko, Action. Lord, kayo nang bahala talagang mangusap. Correct. Oo. Pero ang sinabi, parang ang invitation ko lang sa kanila, this is the greatest superhero. Mm-mm. Parang, do you want to have this great superhero? Because he saved with sin. Sabi niya, lahat tayo mapapahamak. Oo. Pero, lahat tayo mapapahamak. Pero, may ginawa na ang Panginoon para tayo iligtas. Actually, friend, naalala ko dyan, si Pastor Nable, ang ginamit niyang verse sa The GOAT, The Greatest, yun John 3:16, di ba? Yun For yung God, ginamit ko. the greatest lover, for God so loved, the Oo. greatest act. Pero For- hindi, yun yung verse lang na ginamit ko. Hindi ko ginamit yung outline. Yung outline niya. Oo. Ginamit ko kasi yan sa campus ministry. Nag-share tayo ng gospel dyan sa school, dyan sa Carmona. Mga bata kasi ngayon, yung mahilig yan sa mga, sabihin na natin, mga idol, influencers, ganyan. So, like you, ginamit natin illustration, yung sino ba talaga ang dapat na iidolo ng buhay mo, yung greatest influencer. Kasi, actually, madali na lang maging influencer ngayon sa ang tanong, isa ka bang good influencer or bad influencer? So, ginamit ko yung, Pastor Nable, ginamit ko po yung outline nyo, yung John 3:16, So, the greatest lover, the greatest act, the greatest company, yan, which is, tama naman, kasi sa Japan, anime, no? Mahilig sa mga superhero. Mahilig sila superhero. Ayan, oo. Sa kanila galing yung Power Rangers. Actually, oo. Pero hindi yon adaptation kasi yun yung Power Rangers. Ang original nun ay Super Sentai. Sentai. Iyan yung ano. So, nung inadapt sa English, Power Rangers. Tama? Hindi, parang adaptation siya. So, hindi siya yung parang franchise lang yung Power Rangers. Talaga? So, parang ganon. Okay. I see. So, currently, Nadam, dalawa lang, sabi mo, sa Okinawa, which is yung place na Oo, pinagpe-pray yung mo. pinagpipray. Pero, as a whole, sa Japan, Kung iisipin as a parang whole, percentage ng Christianity. marami namang mga churches na, pero kung yung missionary lang yung bibilangin natin, I mean, hindi na natin bilangin yung mga churches ba? Missionary. Pero kung missionaries lang ang bibilangin natin, siguro siguro range na lang siguro mga 20 to 30 family units. Yun lang. In the whole. Konti pa rin, no? Konti pa rin. Though yung pupuntahan nating conference ngayon,
they are combined of 100 churches within. Pero onti pa rin talaga ang missionaries. That's why we're praying that God will send forth many missionaries to Matthew to Japan. 9:38. Oo. Especially merong mga parts pa na few missionaries lang Oo. na especially akala natin maliit lang ang Japan pero malaki ang Japan. Even Tokyo, kukulangin yung 10 na churches dyan kasi malawak, mag-ikot ka. The harvest is plenteous, but the Plenteous. laborers are few. Ang Okinawa, by God's grace, I visited 4 churches there. For churches. Hindi, 5, pero yung isa doong church, walang pastor. Oh, that's sad. So, yun. At malayo talaga. Hindi sila yung katulad ng blessed talaga ang Philippines kasi malalapit eh. Mamaya Oo. maglakad ka lang dyan, meron na eh. Oo, dikit-dikit pa nga, Oo. paminsan-minsan. Sa kanila malayo, naglakad pa ako pabundok. Para lang makaabot sa isang church, Baptist church. A Baptist church. Kapatid, talagang kailangan ng maraming kamanggagawa. So, baka yung nakikinig sa atin dyan, baka ikaw na yung Okay. next na tinatawag sa Japan. Pero Ayan. make sure mo muna, naligtas ka. Oo, tama. Ayun. So, ayan, sa mga nakikinig, sa mga viewers, kung meron kayong calling down na, o Oo, share namin panawagan yung number. sa Japan. So, masasabi lang natin is pray and consider. No? Marami dyan. 47 prefectures in Japan. Pwede ka magsimula sa Delata, Hokkaido, hanggang sa milk tea na Okinawa. Ayan. Joke. Ayan. Hindi totoo talaga. From Hokkaido, di ba Delata yun? At Okinawa na milk tea. Pero tandaan natin, all of the people in Japan Okay. needs to hear the gospel. Okay. And especially, kailangan natin na ibahagi talaga. Though, mahirap kasi one of the biggest problem in sharing is not because of sharing. Yes, mahirap din ng sharing, but one of difficulty is the language barrier. Oo. And the culture difference. so- Ayan. Racist ba? Tama bang itanong to na medyo racist ang Japanese? Kasi kapwa natin sila Asian country. It depends. It depends. Depends. Depende kung saang prefecture ka. Okay. If you go in the Tokyo, may a little bit stereotypical na Okay. they are a little bit away. Pag foreigners ka, parang hindi siya masyado. When you go Okay. to Okinawa, it's like Filipino, madali kang makapagkaibigan. Pag nalaman ka na foreigner, ay, you're from the Philippines, I want to go to the Philippines. Anong pwede mo? Yan, ganun Actually, sila. ang lagi nilang binabanggit sa mga naging estudyante ko, Boracay. Ayan. Ganyan. Palawan, Puerto Princesa, ganyan. Kapatid, napakadakila ng Panginoon natin. Napakabuti niya kasi nandito tayo sa generation. You mentioned kanina, we are from the Philippines and going back to our history, mga kapatid, no, ang Pilipinas po ay mas kailangan ng sinisenda ng missionary noon. Pero ngayon po, mapalad tayo, talagang napakabuti ng Panginoon. Nandito tayo sa generation na ang dami ng missionaries, Filipino missionaries. At by God's grace, to God be the glory talaga, na ang Philippines na kapatid ay sending nation na from Philippines to the world, from Asia to the world, Oo, diba? tama. So, anong masasabi mo doon, kapatid, na nandito tayo sa generation na to, na isa tayo sa by God's grace, tinawag ng Panginoon into the harvest? Siguro, ang masasabi, it's really a blessing talaga yon. Pero, in the other perspective around, we need to be careful. Kasi nga, kung mga malalaking country, na before they are part of world missions, ngayon nawala sila. Kung alam natin, before alam lang kasi natin yung UK or US, but before that,
Germany is part of them. Sila nga yung mga nagbibigay ng mga Bibles eh. Doon galing yung mga kauna-unahang Bible, though hindi pa KJV yun, pero ginamit yung in the time na yun, at sila yung naging bahagi to be a blessing in other world. But ngayon, wala nang masyadong na-highlight ang Germany. Even wala akong masyadong naririnig na mga German pastors na nagbe-visit dito. And then, napunta sa UK. Then, ganun din nangyari. Napasa sa US. Ganun din nangyari. Ngayon, so, baliktad blessed sa na. Philippines. Pero kung mga malalaking bansa like Germany, they are part of G7. Mga G7, UK, US, Yes. Germany. Correct. So, makita natin kung Filipino, Third world world country. So, ang hirap. Pero, by God's grace, tayo ginagamit ng Panginoon. Nothing is impossible. Pero, yun lang yung parang ang tawag nito, kailangan nating gampanan na we need to really protect missions. Actually, maganda yung word na sinabi mo, yung protect and gampanan, kasi it speaks about the integrity that we have as Christians in today's generation. Kasi alam mo, pag sinabing missionary, pastor, even teacher, Bible teacher, parang ang galing mo naman. Parang it's a noble thing to be called by that. Pero sa likod nun, mahirap. Kasi hindi naman sa naging perpektong tao tayo. Pero missionary nagaganto. May pastor nagaganto. Teacher nagaganto. Diba? Kasi we are brand ambassadors of Jesus Christ. We represent the Lord Jesus Christ, and we are the reading Bible. We are the walking track, sabi ni Brother JM last episode, na binabasa ng mga tao. So we are blessed na tinawag tayo, Brother Nadam, by God's grace into the harvest. Pero nandun nakapatong yung responsibility na, missionary na ako. Kailangan mag-ayos-ayos ako. Pero hindi naman perfecto ang buhay ko. Nag-fail pa rin ako. Because that doesn't mean na Kristiyano ka, hindi ka na nagkakasala. But that's not an excuse for you to continue in sinning. Because being a Christian, nandun na yung Holy Spirit na nagbabantay sa'yo, di ba? Nagkakasala ka pa rin, but at the same time, you are now aware of those sins, and the sin should not control you, but you should, di ba, take captive, di ba? So, parang nakaka-bless, sabi mo nga, na isa tayo sa mga tinawag, parang ang sarap pakinggan, parang clap to the ears, wow, missionary, ganun. Pero, alam mo yung, personal perspective ko to, mga kapatid, yung horror na kapag uuwi ka, pag mag-isa ka na lang, nagre-reflect ka na, oo nga, missionary ako. Kailangan ko mag-ayos. Ang hirap mag-share dito sa Philippines. Paano pa pag nandun ka, di ba? Parang ang saya lang pakinggan na pupunta ka sa abroad, pero pag nasa abroad ka na, wala na yung pamilya mo. Siyempre, iiwan mo yung, yung comfort zone mo eh. Wala na yung mga friends mo na one call away doon. Iba na, di ba? Parang, nandun yung saya, yung excitement, but behind the scenes, nandun yung horror. Pero at the same time, siyempre, hindi naman na mawawala yung takot eh. Pero it will grow your faith. It will grow your faith. Nabanggit mo kanina yung doubts eh. Talaga sa mga tinatawag dyan na hindi pa talaga decided, nandun talaga yung takot. Pero don't let that hinder you, because it will actually grow your faith when you step out of your comfort zone. Katulad ni Peter, 'di ba, na nag-walk sa water, 'di ba? Kasi only by God's grace nagawa niya 'yon. Pero when he got distracted by the people around him, by the storm around him, nawala siya sa focus. So, nandito na tayo sa part na how do you stay grounded, Brother Nadam, of all the doubts, of all the fears na syempre nilalabanan mo pa rin. At
anong Bible verse or Bible principle yung pinanghahawakan mo na kahit nararamdaman ko to, kahit pinagdadaanan ko to, alam ko tinawag ako ng Panginoon at siyang bahala sa akin. Any Bible verse or Bible principles that you really hold on to. So, ito yung ano talaga, yung parang... Naiya yung Bible ko ayan, sa Bible. Ayan, yung ano ko. So, ito yung verse ko talaga na pag may binabasa ko ito. So, Acts 13. Acts 13 verse syempre, nagagamit din yung here I am, yan. Send me in Isaiah chapter 6, yung mga Matthew na yan. Pero ito talaga yung nag-confirm sa akin. At ito lang yung parang binagbubulayan once the fear ay nagkakaroon for 47. Acts 13:47. Okay. For so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee to be the light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth. Amen. So, A light. Di ba? Oo. Yung parang maging liwanag tayo na in this really darkened world na iniisip natin na bakit kailangan maging light? Bakit ito yung parang talagang nag-struck sa akin? Because we know that Japan is known as the land of the rising sun. Sun. But they are living In the darkened. in the darkened world. So, yun yung na kung if I will quit, sino nang magbibigay ng liwanag sa kanila? At if yun nga kung paano yung kung may mga magba-back out na tatawagin, mangyayari tayo, magiging parang US tayo, magiging UK tayo. So it's not really about the missionaries lang, churches, missionaries, and even young peoples in the church needs to cooperate with this. Kasi yes, may raming missionaries, pero kung wala nang magdadagdag ng missionaries, kasi walang magsuko ng buhay na young people, yun yung nakakalungkot. Yeah. Na I don't know if you know this before, in the times of General MacArthur, kasi after ng war, nag-request siya ng 5,000 people in Japan, whether missionaries or a helper, to help in Japan because in that time is talagang open talaga ang Japan. Ang Japan. Wala masyadong visa, open talaga. Oo. And syempre, after the war, normally then nagko-cultivate yung seed. Oo. Tama. But suddenly, pero may papasalamat pa din, pero sadly, only 100 people accepted The Lord Jesus. the challenge. The challenge. And one of that is a great missionary in Japan, promoted in glory na ngayon, si missionary Rogers Laverns. And he died at the age of 92. Wow, amen. And Amen. maraming nasimulan na mga gawain dito. And yun yung blessing. Pero ang problem, in that time, nagbo-boost. But as years goes by, and as the years go by, na-harden yung Japanese people, umuunti lang. Kasi in Japan, yung common congregation ng isang church ha, hindi mission. Common congregation ng church is only 15. Average na yun. Grabe. So, pag nasa group of 20 to 30 ka na, you're considered as a big church. Wow. Yung pag mega church ka na pag nasa 100 pataas. But those people, may makikita kang mga churches dyan that they are serving 50 years. But ang maganda doon, kahit 20 people sila, hindi sila nag-quit. Ang hirap i-maintain Remnants, ng no? 20 years. Faithful remnant. O faithful. Yes, Oo. 20 lang sila. Yes, 15 lang sila. But they maintain faithful. Yun lang sadly kasi maraming pastors doon, they really want to rest. Hindi dahil na ayaw nila, pero yes, the spirit is willing but the flesh is weak. Wala kasing Kasi marami nagpapatuloy. doong mga
mga pastors doon at the age of 83, No. 90, still pastoring. Oo. Pero ang problema, sila lahat Walang handle. pagpapasahan. I mean, kahit na walang other help of assistance Oo. na, like dito kasi kahit ganung mga edad, may mga iba yung nagsosong leader, Oo. iba yung Sila nagaganan. doon lahat sila. Sa kanila mismo sila lang Oo. lahat. So parang it's really different culture. Oo. Pero though we have different culture, we have same God, we have same faith, Oo. and a same heartbeat, which is missions. Amen. And Amen. yun yung kailangan maintindihan natin. And learning the heart of a Japanese people is really mahirap talaga. Struggle talaga. Ang Japanese people, ito yung kung lalagay natin, para silang chameleon. You don't know who they are. Like halimbawa, yung pag sinabi mo na, "Uy, okay ka ba ngayon?" Sasabihin nila, "Daijobu desu." Na ang ibig sabihin nun ay, "I'm alright, I'm okay." Pero deep inside. Pero sa totoo, hindi. Oo. Yan. Oo. Kahit ayaw nila, sasabihin nila, "Gusto ko yan." Oo. So, hindi sila so, Masyado it's silang very hard to, hindi sila open talaga. Hindi sila on- open. Oo. So, Brother Nadam, no? Thank you for sharing your story. Thank you for sharing how the Lord worked in your life. And thank you for dedicating your life. Hindi namin alam kung paano ka gagamitin ng Panginoon sa Japan. Pero ngayon pa lang, nagiging inspirasyon ka na. Dahil hindi biro ang magbigay ng buhay para sa isang lugar na katulad nga ng sinabi mo, hindi natin alam paano nila tatanggapin, pero messenger lang tayo. Messenger lang talaga Tama. tayo. Akin naman ang Bible verse na nagpa-confirm din sa akin yung 1 Thessalonians 5:24, "Faithful is he that calleth you." Faithful is he that calleth you, who also will do it. Who also will do it. Kasi sino ba naman tayo? I mean, Brother Nadam, meron na siyang advantage sa akin, mga kapatid. Lalaki siya. Ako, sino ba naman ako? Hindi, I mean, tinawag lang tayo. We are just instruments of God. Hindi pa rin talaga tayo yung kikilos. Hindi pa rin talaga tayo yung gagawa ng mighty works for the Lord. Si God pa rin. Ang ano lang doon kasi, kung magpapagamit ba tayo. And hindi naman, siguraduhin mo lang na siya yung tumawag sa'yo. Kasi pag siya talaga yung tumawag sa'yo, yes. sabi dito, He will do it. Gagamitin ka lang niya. Pero siya yung kikilos dun sa buhay mo. Sino ba naman ako? Ganon, isa lang akong babae. Char lang. Pero it's another issue to discuss, no? Na kahit sino pwedeng gamitin ng Panginoon, basta magbibigay ka ng buhay mo. So, isa ka na sa inspirasyon ng maraming nanonood sa amin, Brother Nadam. Kaya we are so honored to have you in our show. Pero hindi pa doon nagtatapos kasi meron pa ditong isang tao na talagang idol ka. Hindi pala. Hindi pa Bawal pwede, pala hindi sabihin pwede. yung idol. Hindi. Talagang God. inspirasyon. Oo, yan. Godly influence ka Dapat sa si kanyang God buhay. lang ang Nasabi niya, kinopya niya sa preaching mo. Char, galing sa'yo, ikaw yung nag-inspire ng tagline ng Soul Winner's Diary, yung Be Different That Makes the Difference. So, mga kapatid, tawagin po natin si Brother GM. Yes po, para po, paano bang si Nadam yung nakatunog sa kanyang heart nag-speak yun sa mission ng Soul Winner's Diary. So, let's welcome po si Brother JM. Okay, once again, good evening everyone. Good evening, brethren. And thank you for this time that you have given us na makasama namin kayo for this fellowship. Actually, Brother Nadim, di ba? Nadim. Hindi Nadame ha, Nadim. Kasi iniisip ko before, paano ba ipopronounce yung pangalan ni missionary? Kasi nung first time ko na-meet si missionary, nabasa ko yung name niya. Ano ba? Tagalog ba to or English? Parang gano'n. Pero for sure,
Nadame yung pronunciation. Nadam. Yun, di ba? Mali na naman ako. Sa madaling salita, basta hindi na konti, nadami. Nadame, ayan. So actually talaga, no, the first question that I have in my heart talaga, kasi I am so amazed, I am so inspired. Kasi you see the need in you see the need in Japan, di ba? Talagang as we have talked before, di ba? Napakakonti ng existing Christian or nung saved by grace through faith. At napakalaki nung Japan. Malaki. Sobrang laki. Kaya minsan inisip ko, alam mo, tanong ko talaga, Brother Nadim, minsan inisip ko, saan kumukuha ng lakas ng loob yung mga missionaries? Yun talaga kung ikaw, brother na missionary na doon, saan nanggagaling yung lakas ng loob mo? Pupunta ka doon, ikaw mag-isa, wala kang hindi mo alam yung language, di ba? Minsan pag-aaralan mo pa. Okay, siguro yung una talaga doon is titingnan mo yung kalooban talaga ng Panginoon. Yeah, 'Di ba sabi yeah. ng Panginoon, go eh. Yeah. Oo, talagang mag-go. Pag makita mo yung na you're following that you're obeying God, Yeah. 'di ba? Yun yung isang talagang dapat motivation ng isang Christian to obey the Lord. Yeah. Then another is we need to see the lost. Oh, yeah. Kasi pag hindi mo makita talaga yung lost na like katulad ng di naman po nila lahat pero maraming mga nag-abroad, 'di ba? Maraming nag-abroad, but when they go back to, siyempre, bumalik sila from abroad, whether nag-tour sila or something. Pero ang unang kwento is yung buhay nila, or ang unang nakwento ay yung kanilang gala. Yeah. Oo nga. And yes, iba yung panawagan. Yeah. Alam natin, may mga Yeah. tinatawagan. Pero as a believer, dapat tayo ay soul conscious. Soul conscious talaga. Soul conscious. Na yes, you may not all of young people or in the church will be a missionary, hindi lahat. Yeah. Oo. Pero yung magkaroon ka ng way, na magkaroon ka ng burden na paano kaya itong mga tao na to? Yes, they may experience this one. Yeah. Sila ay devoted in this kind of religion. Oo nga. So, yung one time na nagpunta ako sa Okinawa, may isang denomination doon, hindi ko na sabihin. Yeah. No, pero and it's really yung parang punta ka ng yung makita mo yung heart na Lord, ang laki ng lugar nila, at kung iisipin parang sila yung blessed. Yeah. Pero pag tiningnan mo, parang Lord, ligaw itong mga taong ito. Yeah, yun yung nakakalungkot sa lahat eh. So, yun yung kailangan ng isang tao, na whether you go to a certain naging OFW ka, dapat pag uwi mo, Lord, give me a compassion. Kasi maaring ibang lahi yung katrabaho mo doon. Yeah. Oo. And then maraming mga nagstay abroad na 10 years, Yeah. 20 years. Pero kahit isang araw ba hindi mo sila maalala na kamusta kaya ito? Kamusta kaya yung amo ko? Kamusta kaya yung ganitong nakasalamuha ko? Oo nga. And sometimes, minsan may mga ganun tayong nakakasalamuha, pero sometimes we're just praying, Lord, minsan, tayo rin minsan, Lord, I'm very sorry, I missed this opportunity. Kaya Pero sometimes kailangan talaga nating maalala na na tingnan na talaga yung lost talaga. alam mo, minsan ganito, no? Maraming mga Kristiyano na nakikita nila yung need. Pero minsan na nagiging response nila, Lord, may pangangailangan dito. Pero ang punto kasi, ikaw yung nakakita eh. Ikaw yung nakakita ng need. Di ba? So it is your calling. Kumbaga, bakit di ikaw? Bakit hindi ka magsuko ng buhay para sa Panginoon? Di ba? Kumbaga, kung sa'yo nakakita, kung ikaw yung nakakita ng need, it could be your calling also. Alam mo,
Itong Proverbs 25, chapter 25, verse 25. Mm. Bumabagabag sa akin ito eh. Na parang bang, ano ba ito? Tingin ko, ito yung napakalaking tugon ng mga Kristiyano eh. Kung tatawagin sa isang mission. Ang sabi ng Proverbs chapter 25, verse 25. As cold waters to a thirsty, diba? As cold waters to a thirsty soul, so good news from a far country. Mm. 'Di ba? Minsan, alam niyo ba yung kaligtasan na minsan nating tinanggap? Mm. Yun yung malamig na tubig eh. Mm. Yun yung malamig na tubig na hinahanap-hanap din ng iba. Mm. You see, kung titignan natin ang Japan, hindi nga natin alam kung ano ba, ang kalagayan ba ng Japan, alam ba nila na yung pangalan Jesus Christ, hayag ba sa kanila yun? Yeah, depende sa lugar, may mga certain village doon na iba si Jesus Christ. Iba yung pagkakilala nila, Iba di ba? nila, si Jesus Christ ay coward. Oo, coward. Ang namatay sa krus ay kapatid niya na si Isukiri. Okay. Sukiri, kapatid. Isukiri, kapatid. Grabe. Si Tapos Jesus Christ pa, may kapatid na ano. Nag-asawa siya, nagkaanak, nagpalit ng pangalan. So, yun yung ano nila. Then, nandoon yung pinaniniwalaan nila na tomb. Oo, sa Japan mismo. Sa Japan. Kaya ang hirap nun sa certain village. Pero, if you ask other people, pwedeng maraming nagsasabi na Yesu Cristo si Ranay, hindi ko kilala. Hindi niya kilala. Or sino yon, Dare, parang gano'n. Sino ba yan? So, you see, no? Doon natin makikita kung yung kahalagahan ng isang mga missionaries, ano? Kaya nakakatuwa na maraming yung mga churches talaga na sumusuporta sa mga missionaries. Nakakatuwa sila kasi through our support that we give to missionaries, we reach the unreachable. Diba? Actually, mga missionaries talaga. They are the frontliners eh. You are the frontliners talaga eh. Kasi hindi lahat tinawag at hindi lahat willing. Siguro hindi naman masabing frontliners. Sige. Kasi parang ano lang natin remember, local missions is really the stronghold. Yeah. Sila ay not really strongholds. I mean, they are yung fortress ba? Fortress. Fortress. Sila yung base eh. Mm-hmm. So, we really talagang we put high honor in this local churches. Yeah, oo. Kasi sila yung siguro wag frontliners, but rather ang foreign missionaries we just considered as an archers. Yeah, archers. Hindi kami yung frontliners kasi meron talagang local missions is the one who yan. So yung local missions is sila yung talagang nagsisimula sila nag-i-encourage. Okay? Pero yung foreign missionaries were archers. Ang archers walang tinitira na malapit. Malayo archers eh. So all the range. archers is talagang yung malayo talaga. Oo. Kaya kung alam natin yung sa chess piece, 'di ba, yung rook? Yeah. Kaya 'di ba ang haba ng rook? Oo. Kasi yung literally rook, hindi naman yung tore yung lumalaban. Yeah. It's really about the archers. Yeah, I see. Kung alam natin. Oo nga. So, yun yung, rather than tingnan natin na minsan kasi nangyayari, pag sinabi natin frontliners ang foreign missionary, nagkakaroon kasi ng clashing. Yeah. Ang foreign missionary sa local. No. Ang pattern ng foreign missionaries to the foreign fields are the local pastors. Yeah. And then, kaya sila mag-go. So, sila ay nagfa-fire up hindi para doon sa highlight nila but the highlight of the whole kingdom, which is the kingdom of God. Yeah. Pero as we go deeper, kung we take it personally kay missionary Madam, we take it personally, Pero have you ever experienced parang nagkakaroon sila ng doubt sa'yo? Yung kumbaga, have you ever experienced na hindi naman magmi-mission yan, parang magbabakasyon lang yan. Kasi alam niyo talaga, in our experience sa church namin sa Christ Baptist Church, may nag-deputize doon. Sinasabi niya may mission field siya, may ganito siyang pupuntahan. Pag bina-crown check namin, wala. Ang ginagawa niya, para siya nagsusulisit. Nagsusulisit lang talaga. So,
have you ever experienced those local churches na nagda-doubt sa ano mo, sa talagang calling mo, parang ganun? Siguro ayan. So kung ikaw naman ay ano talaga, ay tinawag naman talaga Oo. ng Panginoon, then wala kang dapat ikatakot eh. Yeah. You Oo. were just being transparent. Yeah. Na maging honest eh. If you're in the deputation, then just be Yeah. following the deputation. You help the ministry in the deputation. Oo Pero nga. syempre kung nandoon ka na, then must be transparent. Mm. Pero kung ang point natin ng iba is if other churches or Oo nga. pastors ay parang they doubt Oo, yung may ano, mga ganun. yes, wala tayong magagawa doon because ano yun eh, normal sa tao yun. Oo. Normal sa tao. Mali, parang kumbaga malisyoso or Oo, what, or medyo But ano. we may have this benefits na syempre it's about the Lord's money. Yeah. Hindi natin siya in a negative in that point. Mm-mm. But pero makita natin dito if that missionary is really called, he will be able to be in the field. In regards dun sa in a missionary being able in the field, ano? Kunyari, si missionary na dami. As a man, di ba? Tanap, as a man. Kasi may mga prinsipyo sa buhay, di ba? The man should always be protect and provide at the same time. No, kumbaga, if I'm going to marry someone, if I'm going to marry a wife, how a missionary? Kumbaga, in a practically way, or in a logically way, or in a logic by faith. Kasi may sinasabi sila na walk by faith. Ibig sabihin ng walk by faith, hindi lang basta faith. There should be a walk. Yung baga pinapakita mo. Kung baga, paano si missionary na dami planning to gano'n sa mga gano'n ba? Pag-handle ng gano'ng bagay? Siguro kasi ang missionary kasi ano talaga siya eh. Yung bank account mo kasi Panginoon talaga. Oo nga eh. Yun talaga. So, I mean, siyempre, tayo, single pa naman. No? Single Pero, single pa. Single na, single pero pa. ang pinagpe-pray natin is really yung makakasama natin, Yeah. no, soulmate na she loves mission. Mm-hmm. Kasi pag hindi din, magkakaroon kayo ng away diyan. Oo nga. Na kasi hindi siya yung magiging money matters kasi it's really mission. We going there not to be there in Japan. We go there to share the gospel of the Lord Jesus Christ. Oo nga. As we discuss the importance of the missionary. Kasi through missionaries, we reach the world eh. But then, the same time, siguro maganda tong topic next time, next ano eh. The importance of the partner of the missionary. Kasi hindi lahat. Kung hindi ka pang missionary wife, nako. Mahirap, di ba? Dapat you need to pray for something. Hindi lang pwede yung lifetime partner. But rather lifetime partner and also missions partner. Missions partner talaga. Na kasi pag kung lalagay practically baka walang pumili Yeah. Especially high standards ang living ng Japan. Yun nga no. So mahirap talaga. Pero kung makita natin na ang Panginoon ang magdadala sa iyo, whether either kung sino ang bibigay ng Panginoon, Pilipina ba o Hapones. Japanese. But yung sinisik natin is you will have this one bridge. Yes, merong mga distinct personalities na iba. Yeah. Pero if God will be in the center of that, then ang maganda is mapoprotektahan nga yung mission. Yeah. Kasi kung hindi mature yung isang partner, then yes, you may stride hard, pero ang hirap yung may contradiction. Oo nga. 'Di ba? Na punta tayo dito tapos yung isa ayaw. Parang hirap. Kaya pala actually, dapat pala kung ikaw ay may calling, make sure na yung partner mo may calling din. Meron dapat. Meron. Kasi imbis na dapat magmi-mission kayo doon, magiging commission yun. Consummation yun eh, masakit sa ulo yun. Hindi mo kasundo yung magiging partner mo, di ba? So, ganun siya ka-importante.
No, ganun siya ka-importante na parehas kayo ng goal, parehas kayo ng desire, parehas kayong may calling, no? Ngayon, here's the thing. Kanina natatawa ako, sabi ni Brother Nadam, ni Missionary Nadam, paano mo malalaman pag may calling ka? Una, dapat may cellphone ka. Tawan-tawa ako kanina na narinig ko sa discussion nyo kanina. Pero, do you think, as the missionary, paano ba malalaman ng isang woman, Christian woman, na siya ay merong calling to become a missionary wife or a pastor's wife? Okay, kung sa missionary wife or pastor's wife, ganun din. Kailangan niyang maintindihan yung, siyempre, the verses of the Bible yan yung priority na mag-re-reveal sa kanya. Oo nga. Na ano ba yung pinanghahawakan niya? Dapat meron siyang panghahawakan na I'm not here just to be a partner of makinig of a kayo, missionary, ladies, makinig. but rather to be a helper in terms of mission also. Na there will be times na yung partner magkakaroon ng discouragement. Yeah. Pero siya yung mag-help sa iyo. Yeah. Yeah. So, other way around, kung yung partner naman ay nadi-discourage, you're the one who help her. You help her na makatayo, ano? Oh. Kasi minsan, alam nyo, minsan, paano ko ba ito sasabihin? Not to insult anyone or not to judge anyone. Kasi I heard a lot of Christian ladies. Uy, gusto ko maging pastor's wife. Gusto ko maging missionary wife. Kasi ang nakikita nila, yung privileges na natatanggap ng mga pastor, yung mga privileges na natatanggap ng isang missionaries, na sponsor ng ganito, or mataas yung paggalang sa mga missionaries, mataas yung paggalang sa mga pastor. But not knowing yung lifestyle, yung pamaraan ng pamumuhay ng isang pastor, yung hirap. Minsan yung hindi na may miss out kasi 'di ba, nakikita natin yung mga pastor, napipreach sila. 'Di ba, nai-impress sa mga pastor, nai-impress sa mga missionaries, ang kagaling magsalita. Yung iba pa nga, di kotse na, 'di ba, niriregaluhan ng mga kotse. Minsan kasi yun yung nakikita ng iba, hindi nila nakikita ano yung pag nasa baba ng pulpit, no? Kailangan nyo makita, minsan kasi, di ba, may mga Christian ladies na nag-i-stay, they choose or they want to, they desire to be that position, pastor's wife or missionary wife, because they see the convenient of it. Pero actually no kasi paano ba ang Panginoon pinili tayo, di ba? Pinili tayong or mahalin tayo. It is not convenient. Di ba? Yung hirap despite of unconditional love yung binigay ng Panginoon sa atin, di ba? Just like the same na if you are going na sasama ka sa missionary, it is not because isang kawayang bansa to, may snow kaya doon. hindi ganoon. Pupunta kayo with the same purpose, with the same goal, to share the gospel of Christ, ano. So ngayon, kagaya nung sinabi mo kanina, anong pangalan ng Anong pangalan ng Diyos yan in Japan? Parang tunog sa kuragi. Ano yan? Tunog sa kuragi. Yung ano? Yung Diyos na yung kilala ng Japan. Anong pangalan? Okay. May kilala tayo yung like Amaterasu, yan, Susano, yan. Susano, yung parang pinakakilala sa Japan na ano. Yan. Izanagi. Yung Izanagi, di ba? So, yung bang belief nilang ganun, ano yun? Meron ba silang parang Bible din? Parang may ganun din ba sila? Wala naman. They just, wala. Ang Shintos kasi wala, kung pagkakaalam ko lang correct me if I'm wrong, pero ang Shintos, they morely believe on gods, folklore, spirits. Oh, okay. So, na everything that happens na hindi mo control, whether it's a yokai, or yung may gods or goddesses. So the real challenge here, kumbaga sa Japan, paano mo bubunutin yung ganong belief? Tama ba? Remember, number one, hindi ka yung bubunot. It's really the Lord. It's really the Lord. Ang purpose ng isang missionary is just to tell, to preach, to share, to preach, to make them know. Hindi tayo yung kasing mag-change sa kanila eh. It's God who changed heart. It's the Spirit of God who convicts the lives of these Japanese people or other nationalities. Nga. So,
Pero kung yung iisipin natin, kung yung there are things na pwede nating gawin so that they may understand the Lord Yeah. na mas mabilis. Oo nga. Like, halimbawa, we need to show our love with them, our genuine Mm. love with those people Oo. na despite yung may problema sila. Kasi you could not win them by share. Yes, wag nating yung parang misinterpreted na misinterpret, yeah. the word of God is the priority. Yeah. Pero because these people are blinded, Mm. hindi nga nila maintindihan yung word of God. Yeah. So the first Bible that they will read is our lives. Mm. So once na you're telling about the gospel of Jesus, dapat maipakita mo na you're living like Jesus and Yeah. you're loving like Jesus. Jesus. Ah. Kasi parang ang hirap na hindi nila makita, Yeah. tapos wala pa silang idea about the Lord. Oo. So ang hirap nila. Kasi alam mo, yan yung mga common reasons na naririnig ko eh. Mm. Kaya bakit ayaw mag-missionary? Ang hirap-hirap. Paano mo paniniwalaan yung Muslim country o Buddhism country sa Christianity? Ikaw na mag-isa. Tapos, diba, yung pa nga, isip pa, yung partner mo, hindi naman ganun, parang, hindi naman mission-hearted din. So, kahit natawagin ako ng Panginoon, parang hindi ko kaya. Yun yung nagiging mindset ng karamihan na nakakausap ko eh. Parang, ayoko mag-missionary. Parang, hindi ako para dyan. Pero the point kasi is, we have to make sure, if the Lord is calling you, wala nang dapat ikatakot. Mm. Kasi hindi naman ikaw eh. Oh, tama. Gagamitin ka. Di ba? Kagaya ni Moses, di ba? Si Moses, di ba? Hindi naman siya magaling magsalita. Mm. Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, sino bang gumawa ng bibig? Mm. Di ba? Ang gusto lang ng Panginoon, willing ka ba? Willing ka ba? Mm. Di ba? Handa ka bang magpasakop at hayaan natin ng Panginoon kumilos sa atin? Ano? You see, ganon kaimportante ang missionaries. Kaso mo, maraming natatakot. Mm. Maraming natatakot. Ngayon, that is the importance of the missionary. Kaya naman, Brother Nadame, thank you for this time kahit na maulan. Okay. Kahit na Welcome, napakaraming challenges. Welcome. Umulan na tumaraw, tuloy itong ka-fellowship na ito. Mm. For you guys, for this message, for this good message, at testimony na rinig natin kay Brother Nadame. Kay missionary Nadame. Ayan, mali na naman ako, Nadame. Ayan, sige. Ngayon, as we close in this podcast or for this ka-fellowship, what is your last message sa mga mga natatakot na sumagot sa kanilang calling sa pagmimisyon? Siguro ang masasabi ko lang doon sa mga mga viewers ba, masasabi lang natin na if God is touching your hearts, then you need to surrender on. Kasi kung doon ka rin babagsak, like lagi kong sinasabi yan in the message, na kung doon ka rin babagsak sa calling na yon, and like alam mo na yung panawagan, halimbawa lang 20 years old, may panawagan ka na. Yeah. Then doon ka rin bumagsak. Yeah. But tinanggap mo na at the age of 50. Oo nga. Then you wasted 30 years. Bakit mo ba pinatagal? Yes, magagamit ka sa church, Yeah, like where yeah. you belong. Yeah. Pero mas magagamit ka in the other people na there is no light. Yeah. And then you will be light in the 30 years. Mm. But because dahil nga minsan sa hardness of heart. Yeah. And remember, yung isang country na they really longing for salvation, Yeah. a 1 year or even a 1 day is very like a decade in their life. So kung paghihintayin natin sila at doon rin naman, Doon din man tayo pupunta. Pupunta. Oo nga. Doon din yung ending natin. yun rin yung ending. Yeah. Then we need to surrender to Huwag God. na natin patagalin pa. Pero remember, yun nga, wag naman nating ipilit din. Yeah, pag hindi ka tinatawag, wag ka Remember, pumunta. parang lagi ko yun, itong illustration, Oo JM, Brother JM, like a traffic light. Yeah. When the traffic light says go, Go. you go. Yeah. Because if the traffic light says go, and
you stop, Yeah. there will be a disaster. Oo nga, tama. And if the traffic light says stops and you go, Disaster. disaster. Pare. That's why you need to go if God says you to To go, go. and you need to stop when God says to stop. Yeah, So, okay. ayun yung ano natin. Okay. O guys, brethren, kapatiran, tatandaan nyo yung mga sinabi ni brother ni missionary na Dame na yon. That could be, kumbaga, opening sa inyo, no? Para magkaroon kayo ng tapang ba? Tapang. Na talagang suungin na itong calling nyo. Kaya naman, as we close, thank you, Missionary Nadame, for this. Okay, thank you. Time that you have given us. Ayan. Biro nyo, nag-travel pa si Brother Nadame here sa Cafe Bansa, which is one of the best coffee shop here in Laguna, Cavite. Laguna to, Laguna. Si GMA Cavite. Ayan, nag-travel pa to visit us here in Coffee Bansa. And, taga saan ka ulit, Brother Missionary? Yan. Bati na rin ako sa bati na. viewers. So again, thank you for this privilege Yeah. of, I think it's a collaboration of AB Shares And Soul and Soul Winners Diary. And again, bati po ako sa mga pastors and churches that been partner. Thank you Hello for po. your support. Opo. Thank you for your prayers. And thank you for your heart for missions na maraming pang magsuko. Yeah. And consider Japan Yeah, consider Japan. as a mission field. So lagi kung may tagline yung iba-ibang mga sa atin, pray and consider. Ayan, pray and consider. So again, ako pala ay from General Trias. General From Trias. Grace and Hope Bible Baptist Church. Yan. To in General Trias, Cavite. Sending pastor. Pastor Delio, Cartoon. Ayan, okay po, okay. Yeah, as we close, may we call our host for tonight. At sabay-sabihin, ano po yung tagline natin dito? Ayan. Nandito na si Sister AB, si AB Shares. Sabihin natin sabay-sabay na good coffee starts with great talk. Great talk. Starts with good coffee. Okay? Ready? Begin. Great talk starts with great coffee. Good yun. And good conversation. Yeah? Good talks. Ayun, Good talks. Ayan. Good, but great talk. Great talks. Ano? Ready? 1, 2, 3, go. Good talk starts with good coffee. Okay. Bye everyone. Bye-bye. Thank you. Okay, thank you. Hello mga ka-fellowship! Once again, this is Brother JM of Soul Winners Diary and this is our host. Sister Evie of AB Shares. Amin kayong iniimbitahan na samahan kami sa aming susunod na episode na which is We will talk about mental health. May special guest din Yeah. tayo. And syempre, di mo na namin i-spoil kung sino yung special guest namin. Secret muna, ha? So, abangan namin kayo, ha? And sana, ni-like mo na to at i-share mo sa mga friends mo kasi we will have a giveaway, tama? Yeah, we will have a giveaway. Yes. And sana, i-like nyo to and subscribe to our YouTube, Facebook, and to my Spotify, Yeah. as well. Kita-kits mga ka-fellowship! May the Lord find us faithful.